So yun guys, sorry na wala na naman yung natin guys, yung napuno yung storage guys nung iPhone nung misis ko guys. So iPad naman ngayon yung camera natin, so anong haba na kasi ng video guys. So yun, ando na tayo sa Minnesota versus Oklahoma guys, pumipiyok pa. So yun, dun sa laban na yun guys, Minnesota versus Oklahoma, kita nyo naman numbers. Sa numbers pa lang guys, Oklahoma ka na dito. Pero ang titingnan natin dito guys ay kung pwede na ba yung, kasi yung spread dito ng OKC guys ay negative 8.5. So 2 win sila dito ng 9 point lead. So tingin ko makatarungan naman yon kasi lagi namang blown out yung scoring nila per game. Kahit anong team, mahina or malakas na team ang nakakalaban nila, all out naman sila maglaro. So makatarungan pa rin OKC na 8.5 na spread, negative 8.5. So yun, okay siya ako dito, handicap na negative 8.5. so yun, take nyo yun guys. Pero di ako di ako expert sa pag-analyze guys, numbers lang guys. So kung titingnan natin yung numbers, maganda yung numbers ng OKC, so OKC tayo doon. OKC, yan, ala. So, yon, proceed tayo. Indiana Pacers versus Toronto Raptors. So, dito, kita naman natin, ang binibigay na handicap ng Toronto dito ay 10 points. So, to win sila ng 10.5 ang Toronto dito. So, kung imamanilin yun to, sobrang sayang lang ng pera. So, tingnan natin kung, so, meaning nun, sobrang lamang all yamado ng Toronto. So Indiana, tingnan natin yung last 6 games, isa lang yung pinanalo nila guys, last 6 games ng Toronto. So mabilisan lang na analytics dito since yamado dito yung Toronto. And then sa Toronto naman 13 to 5 sila, win-loss record nila 13-5. So sa last 6 games ng Toronto, yan, last 6 games nila guys, puro panalo sila, puro green sila. Pero let's check kung nagdo-double digit lamang ba sila dito. So nung laban nila sa Cleveland, lamang sila ng 13. Sa Indiana, double digit din. Sa Charlotte lang sila lamang ng 2. So Philadelphia siyam, Washington 30 yung lamang nila, Brooklyn 19, 119 to 109. So 10 yung lamang nila nung last game lang nila, November 25th, Cleveland Cavaliers kalaban. So 11 points yung lamang ng Toronto doon. So tingin ko makatarungan pa rin para sa akin yung 10 point lead na handicap na binibigay nila. So pwede, pero tingnan natin yung sa injuries guys. So sa injuries, isa lang ang injury ng Toronto Raptors versus Indiana Pacers na 6 yung injured nila guys na tao. So kung susumahin natin tol sa manpower tol, totohanan lang, sa data lang tayo magbase. So Toronto tayo dito guys na makatarungan para sa akin, pero risky ang 10.5 lead ng Toronto Raptors. Pero Toronto Raptors tayo dito. So kung hindi kayo sure sa 10.5, siguro isama niyo lang siya sa parlay, which is yung kaninang sinabi ko sa inyong parlay na Detroit, New York Knicks, OKC. Pwede rin na i-parlay nyo siya sa OKC kasi malakas tong team na to. Detroit, New York Knicks, OKC. Tapos yung Milwaukee at saka Miami, wag nyo isama yan sa parlay, delikado yan guys. Tapos yung Toronto, Detroit, New York, OKC, Toronto, yun, parlay nyo yung 4 na yun. Money line lang guys, money line lang, wag kayong magtitake ng handicap.
So, proceed tayo sa Memphis Grizzlies versus New Orleans Pelicans. So, ito, dikitan tong laban na to. As per spread guys kasi dito nakikita ko ang spread lang na binibigay ng Memphis ay negative 2 points. So meaning kung iti-take nyo tong spread na to to win 2.5 ang Memphis dapat 2.5 points lead. And then kung titingnan naman natin sa standing win-loss record 6-12 6-12 ang Memphis, 3-15 naman ang New Orleans. So lamang ang Memphis dito guys sa aspeto na yon. Tingnan natin yung last 6 games, mabilisan na analysis lang since yamado to guys. Last 6 games ng Memphis as we can see here. So meron silang 2 out of 6 na panalo guys ang Memphis. Ang New Orleans naman, let's check. So wala silang, meron pala, isa lang yung pinanalo nila doon guys. So dun sa aspeto na yon, lamang ang Grizzlies. So sa schedule lamang sila, sa standing lamang pa rin sila. So sa stats lamang din sila, matik yon. Injuries, so let's check injuries ng Memphis. So Memphis guys, meron silang 6 na player na injured at merong isang posibleng makapaglaro doon. So 5 out at isang si Zach Edey tol. Alam ko si Zach Edey, ito yung idol ko, yung yung doon sa pelikula ni Adam Sandler na yung parang yung nag-i-scout siya ng basketball player. Ewan ko siya yun si Zach Edey. So siya, probable makapaglaro or hindi, pero 6 yung injury ng Memphis guys. New Orleans naman 4 lang. So yon doon medyo lamang doon na aspeto ang New Orleans kasi 4 ang injury nila. And then kung makikita natin dito, kung babase kayo sa player, so nakapaglaro na sa New Orleans si Zion kasi wala na siya sa injury list guys. Wala na siya sa injury list, so nakapaglaro na si Zion. So yon sa schedule, sa stats at saka sa standing, lamang yung Memphis guys, habang yung New Orleans lamang lang sila sa tao guys. So yon, kung babasihan yung na yon, aspeto na yon, tingin ko medyo, at saka rin pala guys, kung titingnan nyo home court pala ng New Orleans to guys bukas, home court nila. So lamang sila doon, 3-2 ang pumipiyok pa, 3-2. So pwedeng mag New Orleans din dito guys, pero kung sa lang, sa numbers lang guys, without feelings tol, sa numbers lang, Memphis tayo guys, Memphis. Pero analyze natin na mabuti kasi 6 yung wala sa Memphis guys bali 6 yung injured nila guys Zach Edey, nung nakita ko yung mga last games neto, isa siya sa mga nagbubuhat ng laro. Zach Edey, isa siya sa mga key player dito. Tapos wala ring Ja Morant na maglalaro, so isa ring key player. Habang yung New Orleans naman pwedeng magtuloy-tuloy yung panalo nila kasi last game nila nanalo na sila. So merong yun, tingnan nga natin, meron bang Zion nung nanalo sila? May Zion Williamson ba nun guys? Yes, yun nga, merong Zion nung nanalo sila. So pwede, possible na i-take nyo yung risk, mag-money line kayo sa New Orleans, pwede. Pero kung kayo, sa liyamado kayo babase, Memphis kayo. Pero kung sa feeling guys,
sa player na maglalaro, kasi maglalaro yung Zion guys bukas. Matik to may Zion bukas. Tapos walang Ja Morant yung Memphis, baka walang Zach Edey yung Memphis bukas. Kung maglaro yung Zach Edey bukas guys, take yung Memphis. Pero kung hindi maglalaro, wag na guys. Mag-ano na kayo, New Orleans. Sa akin lang tingnan nga natin yung news ni Zach Edey. So wala pang no recent news pa para kay Zach Edey. So pag hindi naglaro yung Zach Edey bukas sa Memphis, pwedeng manalo yung New Orleans since naglalaro na yung Zion Williamson guys. So sa ngayon lang muna ako, Memphis muna ako sa mga oras na to. So antay lang kayo ng news. Pag walang Zach Edey, mag New Orleans kayo. Pwede rin kasi bumabanat na si Zion Williamson sa New Orleans. Pero kung dihadista kayo guys, pwede yun, mag New Orleans kayo. Kung dihadista kayo, New Orleans, tapos money line lang. And then kasi lang naman yung 2 points guys wala naman yun. So ito na, so proceed tayo sa laban sa Houston Rockets versus Golden State Warriors. So ito, kung babasihan nyo lang yung feelings guys, so GSW ka dito guys, kasi idol ko yung GSW. Pero since na ako nito pinalya na ako nito ng GSW, ilang beses na nila akong dinismaya, pero idol ko pa rin sila. So kung sa standing guys, lamang dito ang Houston 11-4 sila, win-loss record. Golden State 10-9. So dun pa lang kita nyo na guys, injuries ng Houston. So walang Durant guys, walang Kevin Adams sa Houston Rockets. Dorian Finney-Smith wala rin, Fred VanVleet wala rin. So tingnan natin yung win-loss record nila, ay yung last 6 games nila. So last 6 games ng Houston Rockets, so 5 ang pinanalo nila guys, isa lang yung tinalo nila sa last 6 games. Habang Golden State na putik ng inis na to, na pag tinatayaan ko natatalo, pag hindi nananalo. So sa last 6 games nila, 1, 2, 3, 4. So sa last 6 games ng Golden State guys, ayan kung makikita nyo, so meron lang silang pinanalong 3, tas 3 din natalo guys. So tingnan natin. So kung numero sa numero lang ang pagbabasihan guys, Houston Rockets tayo dito guys. Kung numero sa numero lang, Houston Rockets tayo dito. Pero tingnan natin yung standing ng Golden State. So pero mataas din yung percentage ng GSW ngayon sa home court place nila, mataas din. So pwede rin na mag Golden State kayo dito. Tingnan natin yung injuries ng Golden State. Tingnan natin kasi. So meron pa ring Steph Curry na maglalaro at Jimmy Butler. So ang wala lang dito, 5 player ang injury ng Golden State ngayon. Yan, 2 doon na probable na maglaro or hindi, which is si Draymond Green at saka si Alex Tuhi. Al Horford wala, out siya. Jonathan Kuminga out. DeAnthony Melton out din. So pwede rin talagang mag Golden State, by heart lang tol. So yun, siguro iti-take ko dito GS, kasi idol lang. GS guys, GSW tayo dito, pang alas 11 guys. Ito yung mga oras na nananalo sila guys alas 11 yung laban. So pwede yan alas 11 AM GS. Pero abang-abang lang din kayo sa bagong update dito. Pwedeng mag GS sa spread na negative 2.5
guys. 2.5. So 3 to win ang GS dito. 3 to win lead. So San Antonio Spurs versus Portland. So binigo na rin ako ng San Antonio neto nung nakaraan. Ano sila, madalas silang ma-choke pag bandang huli na nahaabot sila, guys. Pero sa standing numbers tayo, magbumasa 11 to 5, 8 to 10 naman yung Portland. So San Antonio, injuries nila 5, at isa doon ay ang key player nila, which is si Wembanyama. So Wembanyama. So isa doon si Wembanyama hindi maglalaro. So malaking difference yon sa kanila. Habang yung Portland naman, dami ring injury, guys. So di rin tayo magpapakasigurado. 6 yung injury sa Portland, guys. So lamang pa rin sa tao ang San Antonio kung susumahin lang. And sa schedule, let's check. Out of 6 games, 3 out, 3 sila, 3 out of 6 games. So 50-50. So yun, yung dalawa doon, tinalo sila ng Golden State, guys. Dalawa doon. Tapos last game nila, tinalo sila ng Phoenix Suns. So yung Portland naman, let's check sa schedule nila. Last 6 games. So dalawa lang yung pinanalo nila sa last 6 games ang Portland. So ano tayo dito? San Antonio. So tingin ko kaya liyamado lang sa pustahan yung Portland dito, which is yung spread nila ay 1.5, negative 1.5 to win sila ng 2 points dito. Is since kasi home court nila at walang Wembanyama ang San Antonio. Pero let's don't disregard, guys, the numbers na lamang dito ang San Antonio versus Portland sa win-loss records lang. So San Antonio tayo dito, money line tayo ng San Antonio dito kasi dehado sila at maganda yung record nila. So yun. So last game tayo, guys. So Phoenix Suns versus Sacramento Kings. So Phoenix Suns to win 5-point lead since ang spread ay 4.5, negative 4.5. Standing 11 to 7. Win-loss record 5 to 13 ng Sacramento Kings. So di na masyado kailangang i-analyze to. So sa schedule pa lang kita na natin, out of 6 games, 2 yung talo lang ng Phoenix Suns, habang ang Sacramento Kings sa last 6 games ay 2 lang ipinanalo, guys. Kita nyo naman. So let's check injuries. Phoenix Suns injuries. So 3 injuries ang Phoenix Suns. Wala na Devin Booker, wala naman siya sa injury list. Wala namang key player na nasa injury list. Tingnan nga itong Grayson Allen kung yung stats nito. Roster Grayson Allen, stats Grayson Allen. So 18.5 ang average niya. So isa siya sa mga key player din pala, which is nakikita ko dito sa stats nila ay pang third siya na highest point taker dito. So siguro yun lang yung doon, downfall. Pero sa Sacramento Kings kasi sa injuries, may 2 lang, pero di naman na malakas pumuntos tong Dennis Schroeder at Domantas Sabonis. So kung si Schroeder ay pumupuntos lang naman 12.4 points
per 29 minutes niya. 29 minutes per game. So di naman laking factor kung walang Dennis Schroeder or kung merong Dennis Schroeder. So manatili pa rin tayo dito sa Phoenix Suns sa spread na 4.5, negative 4.5 guys. Phoenix Suns na negative 4.5, take nyo na yon, na handicap. Feeling sa numbers pa lang, di na nagsisinungaling, malaki talaga yung lamang ng Phoenix Suns. So yun, Phoenix Suns ako dito versus Sacramento. Phoenix Suns tayo, negative 4.5 na handicap. So yun lang. So kung pupusta ako sa parlay, kung magpa 5 folds ako dito, or pinaka safe na sige, lagyan natin na 5 folds dito. Kung magpa 5 folds ako dito, ang i-take ko na team sa parlay ay Detroit with handicap na 2 points, New Orleans na money line, tapos New Orleans na money line, tapos OKC money line lang din, tapos New Orleans na money line, and then last siguro safe na yung dito, Toronto na money line, which is lamang naman sila. So yon, Toronto, New Orleans, OKC, New York Knicks at saka Detroit, 5 folds na parlay. So ang i-money line nyo doon ay ang Detroit at saka New Orleans. Yun sa tingin ko. So yun. So I hope na nagustuhan yung analysis na to, may naintindihan kayo. Di ako expert guys, lang sa numbers na nakikita ko, yun yung tingin ko mga mananalo bukas. So ulitin ko lang, summary lang. So sa Detroit versus Boston, so Detroit ako doon na handicap na negative 2, sa spread na negative 2. Tapos New York at saka Charlotte, New York din ako doon with negative 6.5 na spread. Sa Milwaukee at Miami, dito medyo alanganin ako dito. So Milwaukee ako dito with plus 8 points. Minnesota, OKC ako dito with a spread of negative 8.5. Indiana, Toronto ako dito with spread na 10 points, negative 10 points. Memphis, New Orleans ako dito with money line. Pwedeng mag money line ako dito. Pwede nyo ring i-take yung, kung diskumpiyado kayo, pwede kayo mag New Orleans with 2. Tapos Houston, GSW ako dito with a spread of negative 2.5. San Antonio Spurs at Portland. So dito, ko dito, San Antonio sa Portland. So San Antonio pala guys, sorry. San Antonio ko dito, which is sa numbers. So San Antonio moneyline, pwede rin namang spread na 1.5. Last but not the least, Phoenix Suns at Sacramento. So Phoenix Suns ako dito, spread ng negative 4.5. So yun lang, sana nakatulong sa inyong pagpusta. Sana manalo kayo bukas. Bas. Peace out.